So, hindi ko alam saan nanggagaling yung sinasabi nilang Failure. ako sa Department of Education Secretary. At amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Sino ngayon ng kahol ng kahol? Chihuahua yan. Kaya kung simple lang naman ang tanong ng taong bayan. Ten. Ito mo ka. Kahol daw kayo ng kahol eh. Alam ko yun, yung chihuahua, yun yung maingay na aso, di ba? Oo. Maliit pero Maingay. Yun, alam ko, kahol ng kahol yun. Nakapangit. Tanong ko ngayon, nabisto lang kayo. Ako lagi ko nga sinasabi, kung hindi si Yorme Isko Moreno yung nanalo ngayon 2025 election. Alright, what's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan natin. Pag-usapan, pasok, DJ! Di kami natatakot sa katotohanan. Music natin yan, ha? Boses ng masa aming pinapakinggan. Yeah! 1, 2, 3! Malon TV. Issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, Walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon, ha? Welcome kayong lahat, pasok na mga suke. alaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, trutang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo. Diretsong usapan. Jumalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan, tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang Para sa mamamayan, totoo ang laban. walang Mega love shoutout po sa inyong lahat mga kayon. Maraming salamat po sa pagtangkilik, pagtutok at pakikinig dito lang sa podcast natin, Joe Malone TV, para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Unang-una, syempre, shoutout muna natin yung mga members natin dito sa Joe Malone TV. Walang iba kundi, asan na yun? Nawala. Ito. Okay, nandoon na pala tayo. Si Ma'am Lorna Tavera, Cesar Puno, syempre. Si Melody Babaran, si Sir Larry, Florina Dacumos, Palos Lutong Bahay, si Ma'am Lorna, Danny Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko. Maraming salamat po sa mga members natin dito. Bagamat konti lang po tayo, nagpapasalamat po ang inyong lingkod dahil patuloy kayong nag-join at nagre-rejoin dito sa atin, lalo na to si Ma'am Lorna Tavera. Maraming salamat po, ha. Mega love shoutout po sa inyong lahat sa mga kayo lupalop naroroon. Mag-ingat po kayo lagi at tutok lang tayo dito sa issue ng bayan kasi marami tayong mga dapat pag-usapan dito talaga na ang inyong lingkod nagagalak, natutuwa at ito naman talaga dapat yung ating iniintindi natin kasi parte tayo ng Pilipinas. Parte tayo ng lintik na gobyerno ng Pilipinas na. Alam mo, inggit ako doon sa mga government sa ibang bansa, no? Siyempre yung mga matitino, yung mga ayos, kung paano nila ayusin, paano nila i-sustain, i-maintain yung ganda ng gobyerno nila. O hindi naman lahat perfecto. Hindi naman lahat ng nasa ibang bansa maganda rin, di ba? Pangit dito. Pangit dito. Kung sabi ko nga, lagi ko nga sinasabi, siguro kung bata ako, nasa 20s, 30s ako, tapos alam ko na ganito yung trabaho ko, na anywhere, pwede ako mag-vlog, umupo. Nomad ako digital nomad Bigyan mo lang ako ng laptop, internet, setup, kahit nga tablet na lang, makapag-live, makapag-issue ng bayan. Kahit saan mo ako ilagay. Sa bundok, kung may internet, sa bundok, sa probinsya, sa ibang bansa, kahit saan, basta merong internet, laptop, kaya kong gumawa ng paraan. Ako yung taong ako yung isa sa mga masaswerte na tao na kahit saan mo ilagay, basta merong laptop, internet, kayang-kaya natin na gumawa ng pera. Legal. Legal naman. Kasi yung ganito, yung podcast,
vlog, yan. Kaya-kaya natin, ano rin, ako nagpapasalamat din ako doon. Kasi lalo sa mga viewers ko, di ba? Sa mga audience ko na laging nakatutok sa atin. National at saka lokal ang topic natin ngayon. Diyan, nakikita nyo naman sa title. Pwede yan, di ba? Pwede. Pero mamaya, itabayin natin. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin OFW sa iba't ibang bansa. Sulok ng ibang bansa. Kung nasaan ka man, paki-comment nga kung saan yung exact location mo. Pati na rin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Alam ko marami rin nanonood sa akin dito. Maraming salamat po sa inyo yung pagko-comment nyo. Paki-comment dyan sa baba yung exact location nyo. Meron tayong 2 backup channel dito. Ang backup ng channel ng Joe Malone TV, itong When Tito Talks. Kung saan pinag-uusapan natin anything under the sun. Yung backup ko, may backup din yan. Siyempre, lagay, di ba? Mahirap na pagka Duterte vlogger ka, talagang pag-iinitan ka, aatakihin ka ng mga I care, we care. Hindi pa kasi sikat yung channel natin, kaya medyo hindi pa nila napapansin. Pero pagka umusbong na yan, titirahin na rin tayo yan. Kaya yung backup natin, may backup, tapos yung backup, may backup. Okay? Yung Tito Jom, Tito ng ina mo, food vlog. Okay? Sabi ko sa inyo, kahit sa inyo ako ilagay. Para doon sa mga nakakamiss ng mga sisling, pares, mami, yung mga mura na, marumi pa. Yan, yung mga gusto natin kinakainan. Soon, magre-review tayo ulit. Babalik tayo. May mga upload tayo dyan. Okay. Game. Ito, pakinggan natin, tas mag-react na rin tayo dito doon sa interview ni Alvin dito kay BP Inday Sara. Huwag mo ko i-copyright. Good afternoon, Vice President Inday Sara Duterte. Vice President Inday, the palace has said your time as DepEd Secretary was a complete failure. This stems from your statement that the country remains at a paper and pencil in comparison to other educational system of other countries which are modernized. What is your response to that now? Thank you, Alvin and Tourism, for this opportunity to speak and explain my side. Unang-una, masabi ko yon na we are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. And I have all the right to say kung ano yung katotohanan ng bansa natin. That is covered by the freedom of speech and expression natin. So dapat siguro walang magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin eh. Saan ba tayo magsisimula mag-isip ng mga solusyon kung hindi natin tanggapin na mayroong problema? Yes! Yung bayan. Kung baga, di ba? Ano yan eh, parang sa mga kumpanya, meron tinatawag kasi na SWOT analysis. Okay? S stands for strength, W yung weakness, yung O, opportunity, then yung T, threats. So dapat lang naman, ikaw sa sarili mo, alam mo kung ano yung mga strength mo, yung mga weaknesses mo, yung mga opportunity at yung threats para sa sarili mo. Ganun din naman sa atin, 'di ba? Sa Pilipinas, sa gobyerno, hindi naman tayo perpekto. Paano mo ma-identify kung in the first place hindi mo kayang tanggapin na meron din tayong pagkukulang, especially our Philippine government na lintik na yan. Hey! Pangalawa, hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Tama. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang pinakatamang panahon na ibigay ko na yung irrevocable resignation ko. Kasi merong meeting sa Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo pero meeting ko para sa kung kailan magbubukas ang klase. So after nung meeting, nag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang akong ibigay sa kanya na sulat. So ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yon?
Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos pinapasok niya ako sa isa pang room doon sa loob. Nagmuka siyang office na may table, may office table, may lounge, merong living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, ito parang kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos, gusto niya daw yung view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, okay. Gumanon lang ako. And then, sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa iyo. Tapos, binigay ko sa kanya. And then, nung binasa na niya, ang sabi niya, why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayaw ko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Pwede yun, personal. Para sa akin ba, kailangan ko ba itanong yun? Yes. Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? O parang, hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results sa administration. So hindi na ako sabi ko ayaw kong pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayaw ko na. And then ang sunod niyang ginawa, Pinunet. inofera niya ako, Joke. may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala ako. Meron, president. Hintay mo lang. Tapos ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Tapos sabi niya, kasi di ba yung hugpong ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Gumanon siya. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me Win again. reconsider my resignation. Na sinabi niya, magstay lang ako as Department Secretary o DepEd. Na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon. Sabihin ko daw sa kanya, na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa Midterm election. midterm elections ng 2025. So, hindi yun actions ng taong tumitingin as failure ako. Ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. Yes. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nilang Failure. ako sa Department of Education Secretary. At ang clincher dito, hindi yun. Hindi yung gusto niya akong manatili at magtrabaho para sa kanya sa administrasyon. Yun yung pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Maba, sa oras ko. Hindi lang ako sigurado sa oras. Yes, tama. Kasi ito yung pumasok sa isip ko . Tama yung oras ko. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Galing. Pero hindi ko naman siya nakita Na uminom. ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Doon na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Amoy alak ka pala, ha? Hindi, ano yan? Siyempre, pagka mayayaman, whiskey. Pag mahirap kasi yan, gin . O kaya emperador, yan. O kaya, Cuatro Cantos, ganun. Okay. Ako personally, hindi ako naniniwala na failure si VP Inday Sara. Kasi, ang proof mo, yung tao . Yung tao. Sabi ko nga, madali lang magustuhan ka ng ginililigawan mo. Pakita mo lang. Maging consistent ka lang na sincere ka doon sa nililigawan mo. Same logic na pwede natin i-apply sa politician. Kung gusto mong gustuhin ka ng tao, mahalin ka ng tao,
Gawin mo kung ano yung ginawa ni Tatay Digong. Gawin mo kung ano yung mga ginagawa ni Yorme Isko Moreno. And believe me, magugustuhan ka ng tao na hindi mo na sila kailangan pang puwersahin, hindi mo na sila kailangan pang pilitin na gustuhin ka nila. They will love you and like you. Just like Tatay Digong, di ba? Yun yung clear na example Saka si Yorme Isko Moreno. Saka si Vico Soto. Yan yung mga yan yung mga nagtrabaho lang. Walang halong chemical, natural, trabaho lang. Tapos, ginawa lang nila yung alam nilang tama o kung ano yung dapat at kung ano yung tama at hayaan mo na yung tao mismo ang gugustuhin ka. Ganun lang kadali para magustuhan ka bilang politician. Simple lang di ba? Ewan ko kung bakit. Alam mo, kapangyarihan at pera talaga kayang paguhin talaga ang tao. Dati kang mabait, nagkapera ka, nagkaroon ka ng kapangyarihan, pwede kang maging salbahe. Pwede kang maging abusado, di ba? Hindi ko sinasabi lahat Pwede, pero pwede yon, pwede. Lalo-lalo na kung medyo mahina yung pagpigil mo. Tatay Digong na lang di ba? Nung dinala siya sa Dahig, lahat naglabasan dito sa kung saan-saan, sa Mindanao, Visayas, Luzon, lahat nag-react. Sa ibang bansa, nag-react din sila, iba't ibang bansa. Sa tingin mo, babayaran lahat yan? O sa tingin mo, pipilitin yan na lumabas kayo lahat pag sigawan mo, Duterte, Duterte? Simple lang naman yung ginawa nila Tatay Digong noon Saka ni Yorme Isko Moreno, nagtrabaho. Ipinakita nila yung malasakit nila sa Pilipino, sa taong bayan, sa Manileño, at nagustuhan sila. Diba? Ipinaglaban sila. Isinigaw yung pangalan nila. Yorme Isko, landslide. Bili mo, 500,000, over 500,000 yung bumoto sa kanya ng midterm election 2025. Si Hanel Lacuna, 100,000 lang, mahigit. Si Sam Bersosa, 100,000 lang din, mahigit. Pero sinasabi nila, marami nagagalit kay Isko. Kung talagang marami nagagalit kay Isko, hindi yan naaabot ng 500,000. Over. Mahigit. Di ba? Ganon din kay Tatay Digong. Kung si Tatay Digong, salbahing tao. Logic Kung si Tatay Digong, salbahing tao. Sabihin na natin, totoo yung EJK. Malamang ni isa walang lalabas, tapos sisigaw pa Duterte. Di ba? Ano yun nagbubulag-bulagan kasi sila sa ganung parte na yon. Pilit nilang pinagtatakpan yung ganon. And talagang swerte nga natin ang Pilipinas kasi mayroong pamilyang Duterte na talagang kayang unahin ang taong bayan over themselves. Di ba? Swerte na natin nun. Bihira na niya. Pagka naubos ang angka ng Duterte, I don't think meron pang tatayo kung meron man, pwedeng hindi sing gagaling ng mga Dutertes o pwedeng mas magaling sa mga Dutertes o pwedeng ka-level lang. Di ba? Gaya nila Peter Cayetano, Rodante Marcoleta. Pero yung level of degree, it will never be the same Di ba? Yung same. Pwedeng over, pwedeng under. Pero yung same level, bihira Di ba? Bihira. Swerte ng Pilipinas kasi mayroong mga pamilyang Duterte. Wala akong nakukuhang bayad pera dito sa mga Duterte. Even kay Yorme Isko Moreno, wala kami nakukuha. Talagang masarap lang ipagtanggol ang mga politikong alam mong matino. Di ba? Kung ako, babayaran nila ng mga politiko na alam natin na pulpol, ng mga buhaya, kung mga congressman na buhaya, pagtatanggol ko sila, hindi ko gagawin kahit bayaran nila ako. Kasi mahihirapan ka lang ipagtanggol Di ba? Yung mga congressman na yan na talagang korap. Etong susunod na video, ito kay Yorme Isko Moreno, lokal. Di ba? Panoorin natin. Si Senator Ping Lacson, nag-privilege speech si Senator Marcoleta, nag-iimbestiga. O sana maimbestigahan din niya yung mga congressman na involved sa mga ganitong klaseng transaksyon. Bakit ba nakikialam ang congressman sa flood control project o mga pumping station Yan. DPWH? Kasi kung ba, alam mo, meron silang mga salitaan dyan distrito ko yan ba't hindi ko alam? Yan ang mga salitaan yan. Estado na Kahit idinayan ng mga congressman, yan ang katotohanan. Mulat ang tao dyan, Mocha. Opo. Alam ng tao yan na nakikialam ang congressman.
Kaya nga Yes, maraming gustong mag-congressman, Yorme, at saka party list. So, Oh. dahil dyan, di ba? Oo. I hope huminto na yan. Ako, I would rather have the local government or in this case sa Metro Manila, the MMDA. Hayaan na natin ang MMDA. Di ba? Total, ang MMDA naman ang nangangalaga ng ating mga creek, steros. At MMDA din, ang pagkatapos gawin ng DPWH, nagawa na, natapos na, halimbawa, ibibigay na sa MMDA yung maintenance and operation. O kung hindi kaya ng MMDA, ibigay sa local government. O para managot yung local government. Or isa na lang ang managot, MMDA. Yes. Kasi so far, yung mga MMDA pumping station, gumagana, tumatakbo, nung naibigay na sa kanila. Kaya lang yung mga sirang pumping station na katulad dyan sa Sunog Apo, ano na yan? 8 years, 7 years na yan. Hanggang ngayon, di pa gumagana. Gumastos na 700 million. Pero yung isang pumping station lang yun. So, wala nang siguro pakikialam ng mga congressman talaga. Kaya, Crocs yan, siguro, Crocs. tama rin si President Marcos na tigilan na yan na yung pakikialam ng budget, lalo na pagdating sa flood control. Problema kasi ngayon ka lang kumilos, BBM eh. Kung kailan nasa kalagitnaan ka na. For sure yan, you want a better dramatic exit on the 2028. Gusto mo talaga dramatic entrance, exit yung datingan mo, kaya talaga ngayon ka palang kumilos. Sana noon mo pa ginawa yung ganyan, di ba? At unti-unti, namumulat ang mga tao sa mga flood control na sira at hindi gumagana at pumping station. Pero at the same manner, ako naniniwala. Aywan ko, tingnan natin sa comment ng mga tao. Nay, tay, mga nanonood, kayo ba ay naniniwala? Gusto ko malaman to tingnan nyo nga sa comment. Gusto kong makita yung pulso ng tao. Kayo ba ay naniniwala na walang kinalaman sa pumping station flood control project ang congressman? Dito na lang, sa Maynila. Huwag na tayo lumayo muna. Tingnan mo kung anong magiging reaksyon ng taong bayan. Kasi hindi naman pwedeng kahit magsinungaling na magsinungaling yung congressman na hindi ko alam yan. Basta ako gumagawa lang ng batas, ay appropriate. Yan ang palusot Yes. ng congressman. Naman, alam na Pero natin sa yan. totoo, alam ng taong bayan, pag may ginagawa, nakadisplay ang mukha niyan, Pangalan. nakalagay ang pangalan niyan, nagkakating ribbon niyan. Yes, ground baking. Ang tuturo nila, DPWH. Itong DPWH naman ngayon, sa mga proyekto na yan, sila ngayon ang ipit na ipit. Sila ngayon ang ipit na ipit. Bakit? Sila ang nasisisi ngayon. May umamin na bang congressman? Wala, syempre. Wala pa. Di ba? In fact, it's the other way around. Anong ginagawa ng congressman ngayon? Ipinapako sa krus ng mga congressman sa Maynila yung DPWH. Sino ngayon ang kahol ng kahol? Chihuahua yan. Kaya simple lang naman ang tanong ng taong bayan. Ito mo ka. Una kong tanong, may alam ba ang congressman sa mga proyekto na yan? Yan ang, sabi raw ng congressman nyo, shout out sa mga taga 3rd District. Hindi raw nila alam yan. Kayo musga, mga taga 3rd District nga pala. Hindi raw nila alam yan. Nako. Pero nung pagka binubuksan na yung barangay hall, 19 million, may picture-picture pa sila. Ay, naku. Di ba? Nakalantad yung mga pangalan nila doon. Meron pa nga ako nakita, mga barangay hall, may pangalan pa ng congressman. May ilaw pa yung iba dyan. Di ilaw pa yun. Oo. Kaya, pagka ngayon, indulto, ang ipinapako sa krus, Pasahan ng sisi, syempre. Nauunawaan nyo ng tao. Doon naniniwala ko. Kahit anong pagsisinungaling ng congressman, o kahit anong pagtanggi o pagkubli ang congressman, yan, alam ng taong bayan yan. Ngayon, yung sinasabi mga kickback, hindi ko po alam yan. Kung talaga bang may kickback sila. Ayaw ko mag-akusa ng isang bagay na wala tayong napapatunayan. Pero ang katotohanan, sa practice, meron. nakikialam ang congressman. Alam ng taong bayan. Pangalawa ngayon, tanong ko naman,
O shout out dyan, Mocha, sa mga manonood natin. O, shout out yung mga nagpagawa ng bahay. Yan. Yan, gusto ko yan. 20 square meter, Mm. 30 square meter. O kahit malaki o kahit maliit. Basta mga nagpagawa ng bahay. Shout out sa mga nanonood. Ito po ang tanong ko. Mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Kahul daw kayo ng kahul eh. Alam ko yung chihuahua, ano yun, yun yung maingay na aso, di ba? Oo. Maliit pero- na- Maliit pero maingay. Yun, alam ko, kahul lang kahul yun. Nakapangit. Tanong ko ngayon, kayo ba pag nagpapagawa ng bahay, Yan. kumukuha ba kayo ng permit? Mm. O, yun Basic. ang tanong ko sa mga manonood. Tanungin natin kung ano ang sagot ng mga manonood. Basic. Kumukuha po ba kayo ng permit kapag kayo nagpapagawa ng bahay? Pag kayo nagpapademolish ng bahay, kumukuha ba kayo ng demolition permit? Yes. Basic Kayo ba din yung yan, ha? nagpapagawa ng bahay, Basic din. kumukuha ba kayo ng building permit? O, bakit sa inyo, maliit na lupa, maliit na bahay, dahil sa pagsisikap mo, pag-iipon mo, pagpupunyagi mo, o naayos mo sarili mo, gusto mo maayos yung tahanan mo, kukuha ka ba ng permit mo ka? Opo, sabi ni Adam Rich Manansala Sanding, dapat may permit. Dapat. O, dapat daw. O, kailangan ba talagang may permit? Sabi ni Teresa Montero, yes po, from barangay to City Hall. O, tama. O, yun. Alam na alam nila eh. Alam na alam ng taong bayan. Ang tanong naman namin ngayon, paano kayo nakapag-demolish ng property ng gobyerno o, sa mga congressman na nag-excuse ngayon na manggagawa lang daw sila ng batas? Nabisto lang kasi kayo. Nabisto lang kayo. Ako lagi ko nga sinasabi, kung hindi si Yorme Isko Moreno yung nanalo ngayon 2025 election, lahat yan lusot eh. 'Di ba? Lahat yan lusot. Yung mga ipinagawang barangay ni Congressman Joel Chua, yung isa sa Binondo, yung barangay 272, yung 16 million worth daw allegedly na second floor, nandoon yung pangalan niya. Nandoon yung mga pangalan niya. Nung nalamang gigibayin, tinanggal yung pangalan, tinanggal yung mga split aircon. Siyempre, pinapapakinabangan mo pa yun, siyempre tatanggalin mo yun. Pero nandoon yung pangalan mo, payag ka ba? Magpapagawa ng barangay, hindi pangalan mo ilalagay. Siyempre katarantaduhan yun. Diba? May groundbreaking yan. May picture, may photo op yan eh. O, yung sa Tomas, sa may Barangay 313, sa may Santa Cruz, worth 19 million allegedly, fourth story na barangay, may pangalan din. May umiilaw pa, nakalagay Congressman Joel Chua. Kung hindi siya nagpagawa nun, sabihin na natin, baka i-deny eh. Di ba? O sabihin na natin, hindi siya nagpagawa. Pero may pangalan niya doon. O may mga picture dyan sa internet, sa Google. May pangalan niya. May picture pa sila. May photo op pa sila. O kung talagang hindi siya nagpagawa, napapayag ka ba? Na may pangalan, boss, ako ang papagawa nito, pero pangalan ko lalagay. Ay, pangalan mo lalagay ko. Okay lang ba yun? Di ba? Siyempre, wala namang aamin. Tanga lang yung aamin, di ba? Pero sinabi niya na kinuhaan daw niya ng permit. Pero pumunta kayo doon sa mga vlog ko, especially sa Facebook, Joe Malone TV. Ando doon yung cover natin na yung dalawang barangay na sinasabi ko, Barangay 272 at Barangay 313, na allegedly pinagawa ni Joel Chua kasi may pangalan niya. Kwento na lang ngayon. Giba na, panambak na lang. Ewan ko kung libre panambak. Baka kailangan nyo ng panambak, punta kayo doon, ang dami. Malamang, nandun sa kalsada nandun na, nakatambak na doon Ang lagay, ibebenta pa nila. Siyempre, libre na yun. Kumbaga, common sense na lang yun. O pagka kailangan nyo ng panambak, punta lang kayo doon. Baka may papatayo kayo ng bahay, di ba? Basta may sigurado nyo lang, may permit kayo. Nasa bangketa yun. Yung dalawang barangay na yun, nasa bangketa yun. Ang sinabi ni Congressman Joel Chua, dumaan daw sa tamang proseso. Logic lang, baka bata, kayang sagutin to Kung talagang dumaan yun sa tamang proseso, na gaya ng sinasabi nila, ma-approve ba yun? Knowing na singlapad siya ng buong bangketa. Parang 2 metro parang 1.5 metro lang. Kung ano yung lapad ng bangketa, siya din yung lapad ng barangay. O sabihin na natin 2 meters hanggang 4th floor. Ganun kakitid, di ba? 2 meters tapos hanggang 4th floor.
nasa ibabaw mismo ng bangketa. Ma-approve ba yun? Knowing na yung bangketa para sa taong bayan, lalakaran ng mga senior, lalakaran ng anak mo, lalo-lalo na may eskwelahan doon. Hindi maglalakad sa kalsada sa bangketa kasi imposibleng masagasaan ka pa sa bangketa. Although may mga cases na gano'n, na nasa bangketa na nasagasaan na, yung mga nawaran ng preno. Pero pagka matino ka naman, hindi ka naman, yung sasakyan mo, lalo-lalo na kung kotse dala mo, hindi mo naman isasampa sa bangketa yan. Ang tanga mo naman nun, di ba? So yan yung sinasabi ni Boss Y, ni Yorme Isko Moreno, na yung mga congressman, iyak ng iyak. Pero nung ginigisa nyo si BP Inday Sara, ang tatapang nyo sa Quadcom. Ay bakit hindi nyo investigahan yung sarili nyo, di ba? Tapos pinpoint pa kayo, anong pinipinpoint nyo, mga DPWH. Sa bagay, wala naman sinabi na, putang ina, kasalanan ko kasi. Putang ina, nakurakot ako, may kickback ako dyan, yung pinagawa namin yan. Alam mo ang tao, kayang kainin ng pera. Kayang lamunin yung karakter mo, yung personalidad mo, kaya kang gawin mabuti, kaya kang gawing masama yung pera mo. At yung kapangyarihan na yan na tinatamasa nyo, talagang kaya kang lamunin ng buo mula ulo hanggang paa. Kaya nga lagi dapat God first eh. Kasi ang politiko, pag hindi takot sa Diyos, sigurado hindi takot sa tao. Kung hindi yan nagkikinig sa salita ng Diyos, sigurado hindi yan magkikinig sa salita ng tao lamang. Di ba? Totoo yun. Siyempre, hindi naman naamin yan. Siyempre, parang ginisa nila yung sa sarili ng mantika. Pero mas maganda pa rin yung aaminin mo, tapos manghihingi ka ng sorry, magre-resign ka. Pare, so, sorry mga kababayan, mga Manileño, hindi ako naging mabuting congressman. At least, makakapaglakad ka sa labas na nakataas yung noo mo kahit na gumawa ka ng katarantaduan, pero umaming ka bandang huli at nag-resign ka, sinabi mo na, pasensya na Manileño, nangurakot ako, napabayaan ko kayo, di ba? Mas kahit pa paano may matitira pang respeto sa iyo. At dignidad, di ba? Pero yung hanggat dulo, hindi ka mamamatay. Hanggat dulo, hindi ka aamin. Kahit na halatang-halata na kasi due process. O, dun tayo sa ombudsman mag-usap, di ba? Dahil alam nyo na matagal umandar yan pagka nagkakaso-kaso na. Di ba? Pero matatalino ang Manileño eh. Di ba? Matatalino ang mga Manileño. Matatalino ang taong bayan. Just like I said earlier, kung talagang hindi mabuting tao si Tatay Digong, at kung talagang hindi mabuting tao si Yorme Isko Moreno, hindi naman nanalo yan. Di ba? Isko, hindi yan magla-landslide kung talagang nangurakot yan. Tatay Digong talagang walang nagawang mabuti yan during his term. Walang ni isang tao lalabas kahit dito sa Pilipinas o sa ibang bansa para sumigaw pa ng Duterte. Ano yung ganung katanga? Lahat yan, lahat yan, binayaran para lumabas. Ako, kung tutusin, kahit bayaran. Tapos, yung pagtatanggol ko, mahirap ipagtanggol. Pucha, hindi na. Lalo na kung alam mo yung kapasidad mo kung paano ka kumita ng pera. Sinabi ko naman yan, digital nomad ako. Bigyan mo lang ako ng internet, laptop, o kaya cellphone na lang. Kaya kong kumita ng pera kahit nasa loob ng bahay. Kahit hindi ako lumalabas. Di ba? Lalo na kung alam mo. Kasi ano lang yan eh. Kumbaga, wag mo ibenta yung prinsipyo sa bagay. Ako, may mga kaibigan din pala akong vlogger na nagbablog sa kabila dahil kapos na kapos sila. Di ba? Eto mga kayo, lang natin hindi eh. Kasi kailangan natin mag-stand. Di ba? Wag kayong matatakot. Basta alam nyo nasa tama kayo. Pag nasa tama kayo, huwag kayong matakot. Ipaglaban kung ano yung tama. Dahil puro mali na yung mga pinaggagawa nila. Pero sila pa yung matatapang. Di ba? Okay, maraming salamat mga kayo sa pagkikinig dito sa issue ng bayan natin pag-usapan hanggang sa muli. Mamaya, meron tayo ulit. Okay.